Siyamang patay at mahigit 200 ang sugatan na mahagip ng tren ng isang bus sa Buenos Aires, Argentina. Nakuna ng CCTV camera ang aksidente kung saan makikitang nakabukas ang gate sa crossing ng Riles at tuloy-tuloy ang andar ng bus. Mamaya pa nabangga at nakaladkad ng paparating na tren ng bus na humampas sa pader. Nadiskaril ang tren at tumama sa isa pang tren na nakatigil sa kalapit na istasyon. Rush hour nang mangyaring aksidente at kabilang sa mga nasawi ang driver ng bus. Agad na rumisponde ang mga bombero at medics. Dinala ang mga sugatan sa pinakamalapit na pagamutan. Pambihirang balita naman mula sa bansang Cambodia, isang bata ang dumedede ng gatas pero hindi pa mula sa kanyang ina kundi mula mismo sa isang baka. 1.5 taong gulang pa lang ang bata at 1 buwan na raw siyang kumukuha ng gatas sa baka. Iniwan kasi siya ng kanyang mga magulang para magtrabaho sa Thailand at nagkasakit na hindi na nakainom ng breast milk mula sa ina. At nang isama siya ng kanyang lolo sa bukid, nagulat ang lolo nang gayahin niyang isang batang baka na uminom ng gatas mula sa kanyang inang baka. Paalala lang po mga kapuso ha, huwag niyo pong gagayahin yan dahil inire-recommend ng inumin lang ang pasteurized o sterilized milk. Siyempre, di ba? Huwag natin gayahin yun. Okay, oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Laki sa gatas ng kambing. Luan. Salamat, Igan, pero lactose intolerant ako. Rumama po ang mga kandidata ng Miss World Philippines 2011 sa Gala Charity Night sa Manila Hotel. Nagkaroon din ng silent auction ng mga artworks na idinonate ng ilang kilalang Filipino artists. Narito po ang unang chika ni Aubrey Carampel. Sa Miss World Gala Charity Night, prinisinta ang 25 official candidates ng Miss World Philippines. May dance number pa ang mga kandidata pag-akyat nila sa stage. Isa-isa rin silang rumampa habang ipinapakilala sa mga invited guests ng charity event. Kabilang na ang ilang ambassadors, public officials at businessmen. Sa ilalim ng temang Beauty in Giving, layunin ng Gala Charity Night na makalikom ng pondo para i-donate sa piling beneficiaries ng Miss World Philippines. Kabilang na ang GMA Kapuso Foundation. Bago nga nagsimula ang programa ay nagkaroon pa ng silent auction ng mga artworks na idinonate ng ilang renowned Filipino artists. Dumating din sa event ang reigning Miss World na si Alexandria Mills. Nagbigay pa ng payo si Mills sa mga kandidata. Like I always say, from the very beginning, be yourself. Stay true to yourself throughout the whole competition, throughout your life. And nothing can steer you wrong. Dumalo rin sina GMA Senior Vice President for Entertainment TV Wilma Galvante at Vice President for Entertainment TV na si Maribin Arayata. Masaya naman ang Chair and President ng CQ Global Quest Incorporated at Director of Miss World Philippines sa pagdagsa ng mga sumuporta sa Gala Charity Night. Excited na rin daw siya sa Grand Coronation Night ng Miss World Philippines sa linggo na hindi raw dapat palagpasin at mapapanood dito lamang sa GMA7. Well, I can only promise one thing. The judges are going to have a very difficult time. They're all going to have headaches on that night, on September 18, Miss World Philippines 2011. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Samantala, Kapuso Child Wonder Jillian Ward bibida sa bagong primetime series ng GMA Network. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng unang chika. Hindi niya gusto ko. At ang hirit namin mamaya, mga kabataan lumabag sa curfew sa Malabon, pinagdadampot ng mga otoridad. Pagsabog ng 2 bomba sa Cotabato City, iniimbestigahan na ng mga pulis. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Headliners talaga natin ngayon. Yes! Sup-sup, demi-dede, iba-iba. Pero going back. Pero yung kagandahan, Drew. Yung kagandahan niya, but going back, ito talaga kailangan natin ma-emphasize. Yung kagandahan ng mga Pinay. Yes. Angat talaga yan sa buong mundo. At muli ang napatunayan syempre ng pagkapanalo ni Miss Universe 3rd runner-up, Shamsi Sup-sup. At syempre, alam niyo ho ba mga na bago pa yung Coronation Night, Yes. talagang yamado at early favorite na itong si Shamsi. Panoorin po natin ito.
Isa sa pinaka-inaabangan sa 2011 Miss Universe competition ay ang bagong category of judging, ang fan votes. First time ito sa pageant, kaya naman ang fans ng bawat kandidata around the world puspusan ang pagboto sa kanilang mga pambato. Siyempre, hindi nahuli sa karera ang ating beauty queen na si Shamsi Supsup na nakuha ang third runner-up title sa nasabing pageant. Sa katunayan, sa top 5 finalists ng pinakamagaganda at matatalinong babae sa buong mundo, si Shamsi ang nanguna pagdating sa fan votes. Nakakuha siya ng 7.5 points, samantala ang tinanghal na 2011 Miss Universe na si Miss Angola ay nagkamit lamang ng 7 points. Patunay lamang ito na nakuha ng Pinay Beauty ang loob ng marami. Hindi lang yan, dahil maging sa preliminary period ng pageant, nakuha rin niya ang paghanga ng mga judge sa pamamagitan ng kanyang galing at talino. Ang kanyang winning smile naman ang bumighani sa nakararami at nakakuha ng atensyon ng mga Brazilian at ito ang nagbigay daan upang mahalin siya ng mga tao sa media. Sulit talaga ang pagod sa kanyang training at tunay na nagbunga ang lahat ng ito nang siya itinanghal bilang pang-apat na pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, magugulat ka. Manila presents